Maraming salamat Sir Ray sa imong way pahulay nga pito ka gabi nga pagpaila sa mga participants dinhi. Salamat sa Ginoo labaw sa tanan nga nakaabot na gyud ta sa atong katapusang gabi. Makapahuway na gyud mo uma sa gabi. Salamat sa Pangulo sa inyong barangay, si Honorable Rico Ballecera. Siguro makaanhi ba siya karong gabi ma'am o membro sa iyang konseho o sa iyang pamilya o sa tanan nga mga opisyales sa barangay. Daghan kaayong salamat in behalf sa among team. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtugot namo nga makapahigayon ni seminar din sa inyong lugar sa Concepcion, Mabini. Kung gano'n saan nakatapusang gabi karon na mahinong kong gikubaan. Karon na po kong gikapoy. Sugod pag Sabados gabi hangtod karon. Wara hibaw no? Primerong adlaw, kapailami. Nga karon katapusan na po nga adlaw gabi sa atong panaguban. Ano hara ba tamingaon kung katapusan ano? Galuha lagi imong mata. Tabi, murag kahilak-hilak na na. Bitaw. Mingaw po, tinood yun. Labi na og nagkabanding, tapi pila lang ka mga gabi. So, ipundo ng inyong mga panamilit din haon niya, inighuman ha, kay maminaw po sa inyong side. Mayong gabi sa tanan. Diha sa tuyo, mayong gabi. Okay, daghang salamat bitaw gid sa inyong kakugi sa pagbalik-balik ani. Kay Bawmi nga nilalit, daghang mga oras nga inyong isakripisyo. Wa sa mo nagtanaw TV, wa sa mo nagtanaw sa inyong mga friends online. Tungod kay nakita sa Ginoo nga naghandom mo og kalipay sa pamilya. Base sa atong title sa atong seminar, Happy Family Life Seminar. Kay wa gyud siguro nato ang wagahandom mo maayo atong lawas o malipayon atong kinabuhi. Lami kayo ng murag wa tay hunahuna no nga problema unya hayahay atong kahimtang. Sa di pa ta musugod sa atong topic karon, atong giduko atong mga ulo sa pagampo. Among Dios nga balaan gamanan, among gipasalamatan ang imong pagkamayo sa namo sulod sa usa ka semana nga pagbalik-balik dinhi imong gikuyugan, giangtingan, gisuplayan sa among mga panginahanglan ug walay mga problema nga among nadagatan. Salamat Ginoo sa imong paggamit namo sa among mga kaubanan alang sa paghatod ni nga mga pahinumdom dinhi sa Concepcion. Among pong gipasalamatan ang imong pagtikuban sa among mga listeners dinhi nga naghatag pud sa ilang panahon alang ining maong seminar. Ning tanan Ginoo sa kagabiyon tabangin ning tanan. Gamita ko sa mga usapa sa pagpaabot sa imong panipahinumdom sa katapusan namong topic karong taknaa. Ablihi ang mga nauna o tabangin ning walay nga istorbo sa among nga pagpatalingog hangtod sa among paghuman karong gabihan. Daghang salamat sa inyong pagdungog sa among pag-ampo pasaylo amin sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Di na lang sa kumangutanan ninyo sa mga topic sa ngayong gabi nga. Halimbawa po ang murag taas na mong listahan. Katong primero, ikaduha, ikatulo, ang gi-challenge na mangutanan ko kay murag wa mo naglista. Pero unya, ang inyong listahan, mag-anda mo sa mga pangutana kay ang ilang gipundo dihan mga pasalamat o mga giveaways, ilan na nangihurot og hatag karon. So, anda ba ang inyong mga listahan? Pero labaw tanan ka ng inyong mga listahan din ha, kabilin ng inamo ninyo. Kung wala na ninyo, sa lain ako ni Kapit, mahuli nga ninyo sa pagkaging mo ni Ariel o sa pagkaging mo nila na para makatugog sa iyo, makahuli ka. So, posible nga makontak ninyo, posible di, pero by God's grace, magka-communicate, naghihapon ta magkakaroon niya. So, sa human sa unong kagabi o karon ikapito, siguro nahatag na namo ang mga importante yun na punto. Sa tinuod lang, daghan pa may nga ang
ayon tayo sulti. Pero di man po na natin maakomodar sa atong auto kung atong kasahon. Kani nga among i-share ninyo, mauni ang ginasunod sa tibuok kalibutan, mahitungod sa panglawas. Mauni sa gitunan, gibasihan, o daghan ng mga idaranon ninyo nakita sa Rated K, o uban pang mga katauhan nito matag-as o edad na maoy dikuhaan sa pagtuon nganong naingana ilang mga pangidaron. So, nahatag na namo ang mga balaod alang sa maayong paglawas o sa kalipay. So, inyo na itong nadunggan, nabatian, kamunay mag-analisar kung sundon ba ito ninyo o dili. Nagingon ang Bible, ang makapahimulos sa maayo o kalipay, kadtong nagabuhat sa iyang nagkatunan. Ha, mauna yung intimanan. Amo na nahatag ninyo ang mga balaod sa maayong panglawas. So, dali-dali ang isa, kaya ako ipakita din eh. Ang saktong pagkaon, putod sa mahimo, gikan sa tanom, prutas sa tanom, basta gikan sa tanom, maunay prioridad din yung kanon. Ikaduha, ang pagpasingot kada adlaw, pag-exercise, pag-walking, jogging, gardening, swimming. Basta sinton mo, importante na mabuhaton ninyo kada adlaw. Ikatulo, pag-inom sa daghang tubig kada adlaw, napo na baso pataas. Pagpasilaw sa init sa adlaw, importante na ang outdoor exercise, outdoor activity, makuha ninyo ang preskong hangin o ang silaw sa adlaw. Unya kaning temperance, self-control. Musukol ba ko og away? Dili. Mugamit ba ko aning makadaot? Dili. Ang imong pagkontrol sa imong utok kung asay maayo o asay dili. So mao na siya temperance. Unya ang pahulay, nabatian na ninyo gabi ang inadlaw o sinimana nga pahulay based sa science o based sa Bible. O ang pagsalig na to sa Ginoo, nahatagan to na to overview o atong intiwason karong taknaan. Mao na siya ang mga balaod sa panglawas na amon nang nabili ninyo. Picture dali. Ako yung picture te o kanto. Dito, salamat ha. So mao na siya ang walong ka mga balaod scientifically and biblically nga gibili na mo ninyo. So kitang tanan, di lang inasubos, pati tang naas ibabaw. Bisan nasayo tani pero matagkaroon na niya sa atong kabisi. Makalimot ba yan ko ta? Di ba ma'am? Kaya si ma'am Habutay, teacher na nagdiha sa Ubay Elementary. Kung mabisi na tama, masay, makalimot na tag-smile, makalimot na tag inom og tubig. So, ato nang matmunan. Amo na pong nabili ninyo ang ikaduhang major na balaod sa Bible, ang moral law, ang napulong kasugo. So, makita na ninyo, daghan man na din sa public, atubangan sa mga simbahan, makita na ninyo tungkol kay kabahin na sa maayong kinabuhi. So diha sa balaang kasulatan mao na ang duha ka balaod nga dapat natumbaw nun. Ayaw gyud ninyo kalinte, biyahe mas kinabuhi kung asa ta kutog dadog sa Ginoo. Ang balaod sa maayong paglawas o dietary law o kami kaduha, ang balaod moral law ato ng kabahin sa atong kinabuhi. So, ang inyong mga Biblia ay nag-iusgutan pag primero, ikadong gabi, nga manual, ang piling dyan ninyo. Maunay investment sa inyong kinabuhi ang inyong Biblia nga makahiya sa maayong kinabuhi. May versikulo nga murag all out yun ang Ginoo kaseryos pag-share niya ni sa mga Israelhanon o natong tanan. Ako nga lang yung isa yun, Benso. Gitawag ko ang langit o yuta, isip mga witness o saksi kanatong tanan. Anaa diha sa imong atubangan ang kinabuhi o kamatayon. Ano sa atong kalibutan, kinabuhi o kamatayon na anak kanunay kahinsog, sakit, kalipay, kaguol, na anak pirmi sa atong atubangan. Ingon siya, panalangin o tunglo. Busahan nyo ito ka mo, pilihan gayon ang life, ang kinabuhi, para ikaw o ang imong pamilya mga buhi. Kaya ba mo ka sa inyong pag-anhin? Dako kong influensya sa inyong mga minahal sa kinabuhi na wawani. Sa inyong pares, sa inyong mga anak na sa lagyo. Kaya nga naman,
Gitagaan mo sa Ginoo sa tubag sa inyong pag-ampo nga inyo pong mabahid na niya. Saan na sa Ginoo? Pagpilion nimo kung unsay maayo choosing life, ikaw o ang imong pamilya o sumusunod, mabuhin mo. Ha? Ayaw ginan ninyo kalinte, ayaw sayanga ang kahigayunan. Unsa pa'y sumpay? Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos, paminawa ang iyang tingog, huyog kanunay kaniya tungod kay siya ang dubukan sa iyong kinabuhi. Unsa pa'y sumpay sa taong Diyos nun. Ang uban moingon kung magdaladalag Biblia sa una, mabuang kuno. Pero may ay saad sa Ginoo. Duhang kasaad ang gihatag sa Ginoo aning bersikulo nga kung mutuo ta Ginoo, whatever our religion is, pareha mo ta mutuo Ginoo. Gihatag nini sa Ginoo nato nga address. Mabuhi ka ug ang imong kaliwatan. Ikaduha, kung makikuban ta sa Ginoo ug maminaw sa iyang tingog, sumpayan niya ang atong mga adlaw, length of days, and you will dwell in the land the Lord has promised to your fathers. Bisaaran niya si Abraham, si Isaac, si Jacob, sa kaabunda aning kinabuhian. Dili ingon nakadato ha, di kumusaan ninyo nga kung Ginoo mo mga dato mo, dili. Ang bisaan niya nga di takawatan sa adlaw-adlaw, makakaon tagkatulong, ang uban gani, kapito, mukaon, pamahaw paniudto panihapon, snack sa buntag, snack sa panis, snack pa dito pa mato. So, 5, 5. So, tingnan ang Ginoo din, pilian ang gabilyo. Kung unsay gisulti sa Ginoo, kay naatay assurance nga taas-taas atong kinabuhi, kumpleto ang supply na itong matag-adlaw, bisag mag-uul ta, naaranyahapon, mahuman na gihapon atong mga gikagulan, kay mga may gisaad niya ni Abraham na kung kinsay mutuo sa Ginoo o maminaw sa gihisgutan nato sa milabay gabi, mabuhin ta kung suplayan sa atong panginahanglan. Amen? Okay. Nga naman mong kaalam na mong kalayo, pagsugod pa nato, arhi pa man to. O niya, gasugod ko pangutana, nawala na, bakante ang tanang lingkurangan sa atubang. At tukos likod, pangutana ron, katong namalhin sa likod. Sige lang, kasi mong atras na ito, mga abot na muslikod. Okay, padayon ta. Kaya ba mo nga bisag-isaon na itong paningkamot? Luyo sa itong mga paningkamot, di yun na itong ma-perfect na malipay, no? Di yun, no? Bisag mag-Ginoo ta, magluhod ta, magsimba ta, matang adlaw na agyoy pagsuway. Timanin ninyo nga si Ginoong Hesus wa magsaad o libre kang tanan gikan sa kasakit. Si Noe, gibaha ang kalibutan pero gipaagi siya sa bagang dagat, nagsakay siya sa arka na gipahimo sa Ginoo niya. Si Daniel o katong iyang tulo ka amigo, gisuklod sila sa kalayo pero kay tungod na sila Ginoo, wa sila maunsa. Kunya gihug si Daniel sa langog sa leon, wa siya kana. Kanunay ta iagi sa Ginoo sa mga kasakit sa kinabuhi. Bisan pa usahay nga pareha katong atong gitanaw si Dr. Willie Ong tong niaging mga gabi nga magtudlo siya sa mayong panglawas pero tungod kay naalagi mga tao nga magsigig pangumentaryo, panghinaway, unya usa sa iyang mga weakness, natupod, nahupod nga dali kayo ta ma-stress kung libakon ta, sawayon ta, labi na yung membros pamilya, no? Mga paryente, kadugo. Unya, good news naman nga din si monitor man ko ni Doc Willie, nagkabintaha o nagkalamdag iyang naong tungod kay sa mga practices ko niya uban, ingon siya, di yun ta paapekto sa stress. So, unsa may atong himuon, pagbalik ni Ginoong Hesus sa langit, ngayon sa kalibutan, nagpakatao siya, gilansang sa cross, mauna ang atong Holy Week, pagpakamatay niya, pagkabanhaw niya, paghuman sa iyang tulumanon sa kalibutan, mubalik na siya sa langit. Nanghilang ang iyang mga disipulo, kaya ingon sila, kanusaan naman po ka mubalik, kanusaan naman po ka munganhi, kaya mula mubalik naman, mukayab naman sa langit si Ginoong Hesus. Huwag yun magsulti si Ginoong Hesus o kanusa. Unya atong lantawon karon ang gihatag sa Ginoo nga hulagway,
kung asa nakadapit sa atong panahon karon. Kay magsige tag hisgot nga naay langit, naay pagbalik sa Ginoo, di ba? Ato man hisgutan sa nangaging gabi, no? Nga mobalik ang Ginoo, mahuman atong problema. Kanusa man na mahitabo. So maunay pangutana sa iyang mga disipulo. Kanusa man na Ginoo. Nagtubag siya sa Mateo 24. Ilista ninyo bisag Mateo 24 lang. Unya basahan na ninyo, inigulit ninyo sa inyong balay. Unya ugma basahan na ang whole chapter kay naadin na ang tugon sa Ginoo nga mga ilhanan sa panahon. Tanaw nato ang atong panahon karon. Lahit na sa una o pareha gyapon te? Lahit na. Na may mga idaran din kani si Lola nga sige kaw, aho ko ninyang kaw. Lahit na karon sa una o maumaora? May kalahian. May kalahian na. Sa una, moingon ko si Lolo na ho, o si Mama, sinyasan rag punuton mo na ho, ha, kanang kasabaan ng anak ba, muhilog na dayon. Pero karon, sinyasin ninyo, paguguron mo, saon pata. Nya sa una, atong lagtawon karon kung unsay hitsura sa atong panahon karon. Kung unsa na pa batay paglaom luyo ning tanan. So, una nga senyales nga gingon sa Ginoo, di ko magsaba ninyo kung kanusa ako mubalik. Apan dunay mga ilhanan, kanusa na mahitabo. Ayaw gyud mo piyong sa inyong mata. Pwede ra mamilok kadaghana. Kay kamatayon o kinabuhi ang nakasalalay sa atong topic karon. Sa uwahing panahon, dunay mga mini nga magpakaroong inong Kristo. Siguro ang uban nato nakakita, napoy uban wala sa TV, sa radyo, nga naay Hesus Kristo, naay Ginoo diri kapita. Ari mo, pasakop mo kay naa ang Ginoo. Dunay ubang mga dapit sa kalibutan karon nagasiki pagipod sila pangita o Ginoong Hesus Kristo. Uban wa pa motuo nga naay nagpalansang sa cross. So, daghang mga magic, mga gahong-gahong nga makita ninyo karon. Bisan sa mga salida no kasagaran atong makita ron, pulos magic. Kahinumdum ko sa unas gamay pa ko, dadon kong mama o papa tan-aw sini. Ang salida kasagaran sa una mga bahig mananap, mga iro, iring, adventure. Pero karon kasagaran mga salida diha sa mga sinihan, magic, gahong-gahong. Bisan sa TV, mao na siya. Unya, matod pa din for they are spirits of demons performing signs. Daghang mga libro karon nga halinon bahin sa mga fairy tale. Kanang mga daghang isip, mga dili tinuod. So, obserbahin na ninyo. So, padayon ta. Kani si Jim Jones, usa sa mga dunay relihiyon sa Amerika, nga gasige siya tawag na pagmupasakop ko ani maluwas ta. So gitawag ni sila mga false prophets. Unya, tragedy sa wako si David Koresh. Pagtigom na nila sa dako nilang tigom dito, unsay ilang gibuhat. Gisunog nila ilang mga kaugalingon kay makaadto kuno sila sa langit pagsunugon og sakripisyo nila ilang kaugalingon. So magmatngon gyud taw, magsusi ta sa atong mga Biblia kung mao ba gyud na ang gihatag nga giya sa Ginoo. So mao na siya, fragile peace. Kana bang kabuakon nga kalinaw. So tanaw na to, makadungog mga gira. Siguro og di mo magkanunay og tan-aw diha og mga social media, ana mo sa news, makakita mo nga daghang gira ron, Russia, Israel ug uban pa. So naa dinhi nga mabati ninyo ang mga gira. 180 million deaths sugod sa 20th century. World War I, 20 million deaths. World War II, 15 million deaths. Hangtod nagtubo. Korean War, Vietnam War, daghan pang mga gira, kabisan ang China gani og Pilipinas. Dunay mga haka-haka nga maggira tungod sa o sa kabahin sa dagat nga giilugan. So, Middle East, Northern Ireland, former Yugoslavia o uban pang dapit. Bisan kung gipakita namin sa hulagway sa usa ka video kaning United Nations ba, sa ilang meeting hall dito
Na sila'y number of countries nga gibutang diha murag puzzle sa ilang arkuba, sa ilang meeting hall. Naagyoy usa ka part diha nga blanco, empty. Tungod kay nakita gyud nila nga di gyud ma-unite ang tibuok kalibutan. So mao nay giingon sa 1 Tesalonica nga bisan maghisgot og kalinaw og ka safety dunay dakong kagulian nga mag-abot sa kalibutan. So nuclear bomb every 3 days, Russia's secret cities. Ang Russia karon, Amerika, China, na anak sila gipundo nga mga nuclear bomb. Nga sa paghulagway pa sa mga analyst, kung pabuton o galing na dali ra gyud matunaw ang kalibutan. So maunay ilang gipundo karon nga mga depensa sa ilang kalibutan. Siguro murag wa ra nato kay awa pa may hira dinhi, hayahay pa man. Murag linaw pa man. So unsa may atong bantayan nga naa na nato karon mga kagutom. There will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Dunay mga kagutom, mangita ta sa itong mga pagkaon, unya sa laing dapit karon, luoy in town, naihinahan, magsahura sila sa damay hinabang, ay hagbong sa helikopter, gikan sa langit. Langit naman, kawanangan nga maglupad, padang hinabang nila. Nya, naadin yung mga bata, nga bukog o panik na lang. Ako, niwang-niwang mong yuko, pero lahi ra yun animam, no? Nga, naay gitawag ko, mga vulture, mga mananap dito nga, maglantaw na lang dito sa bata kung kanus asya maundag lihok kay kanon niya ang maong bata. So, United Nations report 3.5 million per year die of starvation. Walay gikaon, kakulang sa gikaon. Sumura siguro og di maayo nato nga mag-usik-usik ta sa atong pagkaon niya. Ang uban ditong dapit wa jud in town sila makaon. 57 million people die each year because of famine. 156,000 people die every day sa kakulang sa pagkaon. Dako gyud natong kalipay pasalamat nga bisag makakaon ta, bisag simple ra atong sudan, ato na nang pasalamatan sa Ginoo. Environmental pollution. The earth will grow like an old garment. Murag sinina nga tinubuan nga hugaw na ang atong kalibutan. Sa may naa karon, rape of the oceans, ang atong mga kadagatan dili na safe. Daghan ng mga pagtuon sa siyensya nga ang mga hingaon o kanunay o isya nining mga daplin-daplin na mga dagata tag-as ang ilang mga toxins nga nakita sa ilang mga lawas tungod kay daghang mga barko, pabrika, padung dito sa dagat tanan. Then, unsa pa? Scientists frankly warn of the possible death of our planet. So, ingon ang mga scientists nga nagkaduol na ang kamatayon sa atong kalibutan. Mao na ilang hulagway dito. Ang mga glacier, kanang dagkong ice dito sa Alaska, uban pagdapit na nay mga snow, dagkong bukid sa ice, nag-anam, nagkalanay, ug hugaw sa mga pabrika, anha na sa mga kadagatan. Karon lantaw mo sa mga kinaiya sa mga tao. So nakita to ninyong tanan, gira na ana, mga kahugaw sa palibot ug uban pa ani na pud sa mga kinaiya na pud sa mga tao karon mahigugmaon sa kalipayan ug sa mga bayolente. Tanaw ninyo asa may daghang mutambong mga susama niini, mga pagsimba o adto sa mga kalingawan. So kamo na lamang gyud judge nga unsay maayo, pasensya na mga sige kong pahit-pahit dari kay kadali-dali gyud ko kanhi sa akong dali-dali kalimot ko panyo, kalimot ko sa akong bakos, may gani kay wa ko kalimot og paniper bitaw. So lovers of pleasure and increased violence. 10 million crimes committed per year. Daghang kamatay. Magtanaw mo karon sa mga balita sa TV, radio, kasagaran gyud dinha. Gi-rape sa lulo, gipusil sa anak, gipusil sa apo, gikawat, unsa pa na mga karnap ug uban pa. The earth was corrupt before God and the earth was filled with violence. Sa wa pa maglulunok ang kalibutan sa panahon ni Noe, susama ang hulagway sa atong panahon karon. Padayon ta.
Daghan 28% ang mga palahubog under age 18. Sa milabay na 10 ka tuig, cocaine use sa mga teenagers ni saka og 400%. Mass media has glorified sex and immortality. Sa yun na ron kaayo pagtanaw sa mga immoral sa atong mga YouTube, sa atong mga gadgets, lahi na gyud sa una nga papiyungon gani ni magpapa sa una kung tanaw sa lidaw nya ay bisag ni halo cross apping, pero karon wa na tay mahimo no. Huling sa cellphone, mga bata na to, di man po mahimong bawalan kay gamit mo po na nilang project sa ilang mga pag-eskwela. So, mass media, sex and immorality. So, sa una ko no, kung naay mag-away, sumbagay ra. Karon di na kita magkumpiyansa kay mupusil na. Siguro na amoy nadunggan sa inyong dapit, ako na amoy nadunggan sa among dapit. Alalis-lalis ra, tungod kay lain og binabaan. Dibalikan, dipusil. Ang uban po, nga sobra po mamaba, di-salvage po. So, lahi na ang kalibutan karon no na nga, in behalf sa among team, atong ipahinumdum din nga, ang atong pagpaubos yun, makasumpay na itong kinabuhi. Bahala na laman og lupig tagrason diha sa publiko, diha sa merkado, asa sa trabahoan, likayin na lang yung makiglanis, kay basen og mapusilan ta. Lahi karong panahon na. Disputes once settled with peace between kids are now settled with guns. Hundreds of hours, youths die in the street, killed in the Persian Gulf, naingon ang News and World Report. So, naingon sa 2 Timoteo 3, ilista na po ninyo nga kapitulo. Kay ilhangan ni before mo balik ang Ginoo. 2 Timoteo 3, basahan na ninyo whole chapter. Sa katapusang mga panahon, magkalisod ang kahintang sa katapusang mga adlaw. Ang mga tao mahigugmaon sa kaugalingon. Diba? Mahigugmaon sa kaugalingon. Related kahapon na sa daghang mga selfie. I don't know, di ta maghusga. Pero maunay common karon, lovers of themselves. Lovers of money, makigpatay, basta lang makakwarta. Mga hambugiro, mga abusado, dili na matinahuron sa ginikanan. Naaba ni karon wa? Daghan mga ginikanan, o ingon ang uban, mamatay, mubo na kong kinabuhi kay ingani nagay ang edad, kay bawa ba mo nga usa sa mga rason nga mamubo ang kinabuhi sa mga ginikanan? Kaning kabugat nga ihatag sa mga anak. Pwera na laman sa mga anak na buutan. Sabi sa kunsaon sa mga ginikanag atiman, tubagon ra gihapon, ilaron ra gihapon, pero that is part sa atong kinabuhi. Maghigugma ra gihapon ta sa atong mga kabataan. Ungrateful, dili na mapasalamaton. Makabaylo ka siyang, balibaran ra gausa, dauto na ka. Di ba? Maunay dagan sa atong panahon karon. Unholy, without love, dili na mo pasaylo. Tig tumutumo, libakiro, libakira. Wa na'y self-control, kaon dinhi, kaon dito, away dinhi, libak dinhi, libak dito. Not lovers of the good, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having the form of godliness, magpakadiyos nun o porma. Kamo, ayaw mo kumpiyansa, basta sa inyong tanaw na dire. Diyos nun, pero daghan nga mga nag-Diyos nun, pero nagpabilin yung madinumtanon. Inigawa sa simbahan, di gihapon mo tagad sa iyang mga nakakontra, nakabangi, o kuban pa. Ato na ng eleksyon sa niagi, nga ang makasakit sa tao, bisa kung saon ninyo exercise, bisa kung saon ninyo o kaog maayo, basta naamoy pagdumot sa inyong dughan, naamoy hinanakit sa inyong isig katao, lisod nga makabaton tag kalipay, lisod nga mahimutang healthy. So moral decay. So nakita ninyo ha mga kinaiya, kamoy niingon nga naa na karon sa atong panahon. Moral decay, ang moralidad sa tao nagkaus-us ba o nagkauminto atong tanaw. Ang mga pananaw nga binastos nagkadaghan na sa mga salida karon. Sa una, i-hide man na nila putlo ng mga salida, pero karon dayag na nga ipakita. So, 917,000 kapin, sexually explicit pictures, short stories, and film clips online. Diya, mga reels, mga bisagunsa na laman diya sa atong cellphone, atong makita. So, daghan na.
birth rate for teens climbing. Ang mga anak, mga angkan nga mga bata pa, batanon pa, 15 pa edad, nagpasuso na o nagpugos nagbata. Unya, wa pa mo tungtong og 20 na anay mga kinugos. National Center for Health Statistics, ang mga anak sa Amerika, mga bata nga way milyong ginikanan, nagsaka. 30% ang pag-uswag sukad 1940 sakto sa 2000. Mga angkan nga walay bana, unmarried. Unsa pa? 30% decrease in marriages, divorce, daghan ang managbulag. Sa Amerika, na ay court din, na ay simbahan din, dito sa atbang, na anay attorney para sa mga magbulag. Kay minyo, pag di na magkasinabot, awan ay pailog-pailog, buwag dayon. So, mao na siya. Unsa pa'y giingon sa Mateo 24, ang gugma sa matag usa magkabugnaw sa wahing mga panahon. Na ganitay bagong butang, pag magasgasan, mahagbong, matapsingan, dayon tang paningka, dayon tang panung mo. Di ba? Mas mahigugma ta sa atong mga personal kaysa atong relasyon sa mga tao. Tanawan ninyo, ang original din babae o lalaki ang kaslon. Pero tanaw na wakaron. Winning equality. Naanay balaod sa daghang dapit karon sa kalibutan nga kaslon same-sex marriage. Pareho mga babae, pareho mga lalaki. So nakita ninyo, pareho mga babae. Kaya ba mo sa Genesis, before gipalunupan, paminawan ninyo ha, before gilunop ang tibuok kalibutan, sa arka ni Noe, sa panahon ni Noe, o kato pong istorya sa Bible bahin sa Sodom and Gomorrah, katong pamilya ni Lot, before gipauwanan og kalayo ang Sodom, o before naglunop ang kalibutan, maogidli ang kinaiya sa mga tao. Hati man ninyo, before naglunop ang kalibutan, tibuok kalibutan, pamilya ra rin ni Noe ang nabilin, o before gisunog ang Sodom and Gomorrah, giwanan sa kalayo, ang kinaiya sa mga tao mauni daghang. Pasensya ha, mangayo lang kong pasaylo, di na tuyoon, pero ditong panahona daghan ang mga tumboy, daghan ang mga bayot, dili man punta ng bayot o tumboy mo judge sa nga dautan, basta wa lang gahimo na may uban lakin noon lang yun siya, mauyang pamarog o napoy uban nga murya yaon lang yun siya. So ang Ginoo ray nasayod, pero kung naana nimong binuhatan nga sama niini, questionably ngadto sa Ginoo. As it was in the days before Sodom and Gomorrah, destruction by fire, Genesis 13:13. Timan-igin na ninyo. Kay nakita man ninyo karon, posible nga nagkaduol na ang gitawag natong katapusan sa kalibutan. Lesbian, na ay balaod ha, over girl Hodges, marriage between same-sex, Supreme Court decision, dilegalize na ang pagminyo both between babae parihas mga lalaki. Ongoing na ron sa Senado. Unya, daghan mga nangampanya bisan sa mga dagkong simbahan nag-ingon nga no to same-sex marriage. Kay ang moralidad sa tao nagkaus-us. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok sa panahon ni Noe, mauusab kini ang mahitabo sa duol na nga pagbalik sa atong Ginoo. Kung nakita ninyo nga mga paghitabo nga isaysay karon, siguro motuo mo sa ilaw sa inyong dughan o gunahuna nga duol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoo. An attitude of skepticism sa panina, daghan mo ingon sa una ra man na mubalik na Ginoo, pamanggihapon na dugayan man ang Ginoo ha, mabatik ko na nato karon na dinhi asa ra magsaad bot man na 2 Pedro 3 o 4. Unya unsa pag-isumpay dito nga mga kinaiya sa mga tao before gitapos ang kalibutan sa lunok, they were eating and drinking, marrying and giving up marriage, magminyo pila lang ka bulan og mga tuig, magbuwag sa pa until the day that Noah entered the ark.
Kita ninyo ang usa sa mga ilhanan sa duol na nga to nga panahon. Nga pag yun, mga sakit. The original word for pestilence sa Testament language Greek means plague of diseases. Nakita man ninyo ni ganiha ni kaning pestilence. Nakita ninyo ganiha sa Matthew 24 nga daghang pestilences. Ang pasabot sa pestilences, ako na root word niya peste, mao ni siya panaksan sa mga sakit. Mga daghang klase sa sakit, sama sa AIDS, malaria, Lyme disease, Marburg virus, Legionnaires disease, coronavirus, o naapay bag-o karon nga monkeypox, o uban pang mga hulga sa balita. Gani, some part of Cebu, Luzon, naa na po ila na po nga gipabalik ang pag-face mask. Naa na po dito, nagsugod na po ang pag-curfew o ang pag-limit sa public na pagawas-gawas na to. Bantayan na ninyo. Kaya ang coronavirus, based sa Bible, susama o daghan pa nga mag-abot sa unahan. So, new forms of syphilis, gonorrhea, and cholera, o uban pang mga grabing mga sakit. Nakalimot lang ko sa verse sa Old Testament na dimension ni siya. Strains of diseases resistant to antibiotics, new diseases without cure. Paggawas sa itong coronavirus, na itong COVID-19, ang National Center for Disease Control sa Amerika, nag-ingon sila, maglisod yun kay wa pa may ka-formulate o tambal, only vaccine, wa yo'y tambal nga itira na masumpo ng maong sakita. Nipagting doon sa hundugan, kato na ako ko'y kauban sa church nga nagsulti na ako nga sa awahin ko nung panahon, na ay mga sakit nga dili na maayo sa tambal. O ligawa sa science evidences nga new diseases without cure. Mauna nga ang atong seminar din sa Nilabay gabi, ato nang himuon kung watay sakit para defense or depensa para dili gyud unta ta mataptan sa sakit. So alin ta sa katapusan ng mga ilhanan? Linog matag adlaw, 35 earthquakes per day, 12,000 to 14,000 per year. Nag-ingon ang PHIVOLCS na in charge sa recording sa linog sa atong Pilipinas. Ingon siya, karon pag yun sa tibuok history sa panahon nga naay sigig uyog sa among Richter scale. Kanang ilang machine or device nga mo record og naabay uyog sa yuta. Ingon sila, lahit gyud sa unang panahon. Sa una, mingaw na ay panahon nga murag di gyud mo badless ning among scale dinhi, pero ingon sila, karon lang yung mga panahona nga ang among record sa among Richter scale sigig badless. Dunay mga pag-uyog sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, hindi nga mga linog. Dunay alimpos, tornado, uban pa. Lucas 21:11. Linog, gutom, mga sakit, o mga makalilisan nga mga pananawon makita nato sa wahing panahon, o magkaguliyang ang kanasuran, o ang kadagatan, o ang mga balod sa palibot magdahuno. Killer weather, why nature gone mad? Sumauni ang mga reporter karon sa media. Daghan sila makita mga firestorm, mga grabe diha sa mga kabukiran, pagbuto sa mga bulkan. Pinadayag 16-18. Adunay tingog sa mga dalugdog, hilat o dagkong mga linog. Timanin ninyo ha, baluna din ninyo kay moabot ni. At least ikapahibaw ninyo sa inyong mga pamilya. Adunay linog nga moabot sa kalibutan nga dako kaayo nga wala pasukad ma-eksperyensya sa tao. So mauna ang prediction or prophecy sa pinadayag ang katapusang libro sa Biblia na mao'y naghulagway kung haan nata karon. So Lucas 21:26, kung dili ta magpakabana o di ta mahibalo, matod pa din sa sulat ni Lucas, ang mga kasing-kasing sa mga tao magkurog sa kalisang. Hati man ina, mauna nga kami sa among bahay, among ginin kanunay, gi-remind sa among mga anak. Salamat ko karon Kuya Kahungway, kaning galingkod sa lingkuranan nga green. So, among yung kanunay nga i-remind sa among mga anak na mangginoo ta. Kay kung wala tay kahibalo bahin sa Ginoo og Biblia, masakop ta niining nagapangurog sa kalisang tungod sa nagkahitabo sa kalibutan na ilang nasaksihan
kay mauyog ang kalangitan ug ang kalibutan. Mao nay dagan sa atong panahon. Karon, unsa may saad sa Ginoo ato ning balikon pagbasa, siguro mubati ta usahay og kaguol, kahadlok sa panahon Brother Ariel kung moabot na asa ka punita or asa ka bana, asa ka asawa, asa ka mga anak, bisan gani og naaray linog, sige tag kontak sa atong mga pamilya, okay ra mabuliha, ay bagyo magsige tag pangita nila. What if kung moabot ni nga mga panahon nga gilulagway sa Biblia nga grabe nga mga panahon. Pero ang saad sa Ginoo, ayaw pagkaguol ang inyong kasing-kasing. I will come again. Ang pagbalik sa Ginoo maura gyud usa. Wa nay ko moingon og naa pa ikaduhang option. Maura gyud bugtong usa nga paglaom nato nga maluwas sa atong mga daghang utang karon, mga sakit, mga problema ug mga kabalaka. Ang pagbalik ra gyud sa Ginoo, nahitabo na ni mao ni ang mga senyales, mga pakarong-ingnon nga Kristo, mga gira, hilak sa kalinaw pero wala, kagutom, mga sakit, earthquake, sexual immorality, mga bungkag nga mga pamilya o relasyon, violating nga mga panghitabo. Signs are being fulfilled. Naganahitabo na ning tanan. Wa mo ingon ang Ginoo nga undang na mong trabaho pag sige na lamang mong simba o pag Ginoo. Wala mo ingon ang Ginoo ni ana. Kay basin nga may mga kanila na mo sa una bisan mga paryente na pag ingog mo balik na Ginoo, di balik iya iyang mga yuta, iyang mga kabtangan, mga kabaw kay moadto siya sa bukid. Kay dito na maghuwat sa pagbalik sa Ginoo. Dili na maoy giingon sa Ginoo. Dinhi pina verse 13 sa Lucas 19. Pagtrabaho gihapon mo hangtod sa pag-abot sa panahon. Padayon mo eskwela, trabaho, paningkamot sa adlaw-adlaw. Unya gamita ang inyong mga gasa sa kinabuhi. Kung kamao mo istorya, kamao mo manambal, kamao mo manglabaw, sa inyong mga talento nga gihatag sa Ginoo, gamita na nga makatabang mo sa inyong isig katao. Magtinabangay ta sa pagbahin ngadto sa uban unsay ikaayo sa uban. Do and share what you know is right for others. Mao ni ang tugon sa Ginoo natong tanan. Samtang nagkaduol ta sa katapusan, naatay kasiguraduhan nga ubanan ta sa Ginoo samtang magabuhat ta o magahimo sa unsay sakto ngadto sa atong isig katao. Ang problema mao ni mao gini ang dakong problema, apel na mo sa kaugalingon. Lucas 21:34. Pagbantay mo kay basin makalimot mo tungod sa inyong kabisi. Matod pa dinhi, take heed, pagbantay mo kay basin mapuno ang inyong mga kasing-kasing sa mga surfeiting o mga gipanghuna-huna ang mga kahimtang nato, trabahoon, eskwelahonon, lantugiunon, lalisunon o kontrahonon, daghantang giatiman. O nagingon nila nga drunkenness. Kaning drunkenness hulagway ni sa mga Bible scholars ani nga text dili lang ning pagkahubog ang drunkenness. Naay panahon nga mahubog tag sige guna-una pagkadaghan ba sa akong utang, pagkadaghan ba sa akong kontra, pagkadaghan ba sa akong problema. Tungod ra pud nato kay atong gipaunghan atong mga gusto. Bantay ta, ayaw mo pagkumpiyansa sa tanang mga concern ninyo sa kinabuhi kay basin mahulog mo niini nga snare, kaning snare laang nga ihulog sa yawa. Bantay mo ha, kay dili lang gyud ang Ginoo magtrabaho nato, ang yawa nagtrabaho pud nato. Itsahan ta niya sa pukot or laang. Tagaan kag trabaho, at imanani, dako na kag posisyon, dako na kag ranggo, dako kag kwartahonon. Kay unsay tendency, pagdaghan na kag buhatonon, kwartahonon, kalipayonon. Magdaghan na ta sa trabaho, ilig kabuntag, dili na ta makapangadjit, di na ta makaharos o kamunggay o pagutan sa atong kusina, kay gadali na ta sa trabaho. Bay, exercise sa tabay. Unya ra bay, kay naami meeting sa akong mga kliyente. Punan pa sa mga kabuyag sa atong mga anak usahay. Punan pa sa atong sa ganitong term sa mga mag-business nga badge man. Marites, og laki, Marimar, Marisol. So, mao ni ang giingon nga warning sa Ginoo nato.
kay tagaan ta sa yawa ug kabisi sa atong kinabuhi. Para tanawa, kay basin masakpan kamo sa adlaw ug basin dili mo makaatubang niining adlaw. Pray always, ampo kanunay, para ikaw maapil sa pagbalik sa Dios o sa anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus nga ready ta. So, before ko mo-proceed sa atong final part, ako sa tawagon din ang intermission song. Naa ba to ang nakaandam? Kay muginhawa sa kugamay, unya mamahid og singot o inom og tubig. So, death is just beside you. Doon na lang dire palihog dahil, okay ra. Ang tugon din mao ni, ang kamatayon na sa atong piling. Kanunay na nato nagkuyog-kuyog. Ay uban wa damha busy pa karon, smiling pa karon, pagkaugma wala na. So ato nang bantayan ang saon nato pag-andam sa atong kaugalingon. Death is just beside you. Today is the day of salvation. So atong nilisgutan kuman sa awit sa atong duha ka mga baby.